Si Congressman Tony Diaz ay maaari kong iambing sa isang magulang o matandang kapatid. Sapagkat nung ako'y unang-unang punta sa Maynila at mag-aral ako sa Lasal primero. Tapos nilipat ako ni Tony, ni Cousin Tony sa Ateneo. Sapagkat Ateneo siya. Lipat ka sa Ateneo, sabi niya, mas maganda sa Ateneo. Paglipat ko sa Ateneo, ay mahirap sa Ateneo. Lipat ka sa Letran, sabi niya. Kasi galing din siya sa Letran. Doon, mas madali doon sa Letran, papasa ka na doon. Kaya halos nung mag-umpisa akong mag-aral sa Maynila, nakatira ako sa bahay ni Manong Tunyas. Ano ba yung Tunyas ang pangalan nito? Ang nagbinyag sa kanya na Tunyas, si late President, uncle namin si Ramon Magsaysay. Sapagkat Tony Diaz, ay mahaba yun nung araw, nung buwan. Kaya sabi niya, Tunyas ka na lang. Haba naman yung pangalan mo, sabi niya. Tony Diaz ba? Kaya naging Tunyas. Amin, Tunyas ang pangalan nito. Si Tony Diaz. Malaki ang naitulong sa akin at naituro sa akin. Masipag mag-aral si Tony Diaz. He was law proper, then about to take the bar. High school naman ako nung araw sa Letran. Sa sipag mag-aral ni Tony Diaz, hindi siguro kayo maniniwala, binababad niya sa yelo yung paa niya kung umaga o kung matutulog na siya kung gabi. Sapagkat nagkakabalo ng mga loboks sa Ateneo, binababad niya yung kanyang paa sa yelo para hindi siya makatulog. Ganyan kasipag nung nag-aaral yan. Kung minsan, meron siyang kursunadang, siyempre mga teenager kami, mga kolehiyala. Yung nagugustuhan niya, nagugustuhan ko rin. Kung minsan yung nagugustuhan ko, binibisita naman niya. Kapitbahay namin yung nakatira kami sa Puentes ng araw. Kung alam niyo, nung unang-unang pa nung araw, nakatira kami sa Puentes. 163 Puentes, Sigalong, Manila. Doon nakatira si Cha Mercedes. Kung gigising ako ng umaga, nakahanda na iklog at saka almusal ko. Pagkat si Tunyas tulog pa. Very close kami. Pero aywan kung bakit naman siguro dahilan sa panahon o dahilan sa pagmamahal namin sa Zambales. Kung minsan nagkakalaban kami sa politika, hindi ko mapaliwanag. Tumakbo si Tony Diaz noong araw, Vice Governor ni Manuling Barreto. Kung matatandaan ninyo, yung mga medyo matanda na kasi edad namin. Panalo si Tony Diaz, panalo din ako. Ilang beses kami maglaban sa politika, magkalaban kami different camps. Pero pagkatapos ng eleksyon, pareho kami nanalo. Panalo niya, panalo din ako. Kaya, palakpakan natin ang tiga-Zambales sapagkat kayo ang magaling. Pumili ng maglilingkod sa inyo. Marami akong dapat sabihin, ngunit kaya nung may panahon dito, nung unang-una ako mag-gobernador, ang vice governor ko, si Tony Diaz. If you remember, katapos history, 69 election, naglaban sila ni June. Panalo si Tony Diaz, panalo din ako. Pero ako campaign manager ni June Magsaysay nung panahon na yun. Kaya ang hirap ipaliwanag kung minsan. Ngunit sa pagmamahal, serbisyo, at pagmamahal sa Zambales, walang makakatawa. Hindi pwedeng tawaran ang pagmamahal ni Tony Diaz sapagkat every time, maski nasa abroad kami o nasa kami lugar, sabi niya, uwi na lang tayo sa Zambales. Sabi niya, ihaw tayo ng tilapia doon, punta tayo doon sa Namatakan, punta tayo doon sa ganitong baryo, punta tayo sa ganitong baryo. Mahal na mahal niya ang Zambales, in other words. Ito mga scholar niya na nakita natin nakalinya at papasalamat. Nagtatapon ng mga bulaklak, nagpapasalamat, umiiyak. Ito'y isa lamang sa mga kanyang pakitang pagmamahal niya sa mga taga-Zambales. Kaya't
Ayoko pang tapusin sana eh. Pero si Governor Dani medyo sinisip ko dyan at doon mas naman pakiramdam. Pero bago ako matapos, gusto ko ibigay sa inyo yung anak niya, nakaisa-isang lalaking andi dito ngayon, si Ricky, in behalf of their family, to say a few words about the reception, the love of the Zambales people na pinakita ninyo. Pagkatapos po, Ricky, siguro susunod na si Governor Dani. Ricky Diaz, anak ni Congressman Diaz. Magandang hapon po sa lahat. Governor Dani, friends and relatives. Ako po'y nagpapasalamat sa mainit na salubong na binigay ng tao na Zambales sa aking ama. Ito po ang kagustuhan ng aking ama at lagi niyang kinikwento kung siya'y nabubuhay. And what I just saw now was a hero's welcome. And I want to thank the people of Zambales. And may I just share a few experiences with my father. Minahal ng aking ama ng lubusan ang Zambales. Kung maririnig nyo lang ang tibok ng puso ni Congressman Diaz, Zambales, Zambales, Zambales ang inyong marinig. Mga mahihirap, kabataan, at mga nanay ang kanyang bukang bibig habang nabubuhay si Daddy. Alalang-alala si Daddy pag hindi lumalabas ang pondo ng scholarship program. Ang sinasabi niya, hindi dapat mabahala ang mga ina sa pagpapaaral sa kanilang mga anak. Kaya naman kahit pag nasa bakasyon kami, ginugulo niya ang opisina niya sa Congress para siguraduhin hindi maabala ang tuition ng mga mag-aaral. Kung magpapaksyon kami ni Daddy sa Amerika o kung saan man, parang hindi rin siya nagpapakasyon kasi lagi niyang binugulo yung opisina niya sa Congress. Father Kamat can attest to that. Tinatanong ko siya, bakit kahit sa oras ng pahinga, nagtatawag ka sa Manila at nagpa-follow up ng pondo? Sabi niya, hindi pwedeng maabala ang tuition. Bakit na kailangan bulabugin ang taon kahit na alas 3 ng madaling araw dito sa Manila? Ang sagot niya, di baling hindi ako magpahinga. Basta, mabigyan ng magandang edukasyon ang mga kabataan sa Zambales. I may share with you an experience of a son and a father. I was once hospitalized and had to undergo ear surgery. And he visited my hospital room. At nakita ko siya, may dala-dala siyang bag. Tinanong pa siya, Daddy, bakit may dala kang bag? Sabi niya, Iho, dito ako matutulog. Kasi pag-isip mo ng umaga, which is the day of your operation, gusto kitang ihatid sa operating room. That time, I believe that I got well, not because of the doctors, not because of the medicine, but because of the love of my father. Ganyan magmahal si Congressman Diaz. Totoong tao, walang pagkukunyari at nagsasabi ng totoo kahit masakit. His friends are witness to that. He loved fully, gave without taking, and made sure you would be alright when you left. Pag may bumibisita sa Consuelo,
O sa iba, sisiguraduhin niya na nakakain muna yung tao bago niya tanungin kung anong problema. Ang sabi niya sa amin, sa lahat ng staff, sa aming mga anak, bawal ang umalis sa Consuelo o iba na hindi pa nakakain. Yan muna ang aasikasuhin ninyo, ang pagkain ng tao bago niyo i-entertain. Maraming laban ang dinaanan ng aking ama. Nanalo, natalo, ngunit kailanman hindi sumuko sa laban. On August 3, 2011, at 6:10 in the morning, my father stopped breathing. At 6:18, my father's heart stopped. And then the sun rose. My daughter was holding my father's hand when he died. And it was the first time in 2 weeks that the sun came out. My daddy, Congressman Diaz, is finally at rest. Buenos dias.